Tignan mo nga naman, naging kaibigan ko pa ang karibal ko kay Philip. I'm sorry, Claire, pero akin lang si Philip. Wala ang pamilya ko dito sa ospital na to. Ganon din si Dad. Buhay din ang itataya ko. You were part of the investigative team nung nag-suicide si Severino Salazar. Baka naman merong ebidensya na merong foul play na nangyari. Tinatanong mo sa akin kung nagsinungaling si Sir Balmaceda sa report niya? Ma'am, text mo na lang ako pag totoong date. Alam ko may tinatago ka. Aalamin ko kung ano yun. Ano bang ibig sabihin ng JB? Paano to konektado sa totoong nangyari nung gabing yun? These are dangerous people. Paano kita po protektahan? Hindi ko nga kailangan ng proteksyon mo. Bakit ba kasi takot ka na makaharap ko yung mga buwan kamino na yan? Kung ako tatanungin mo, yung asawa mo ang may problema, kaya hiwalayan mo na siya. Oh, I'm just kidding. Sino yung babaeng kasama? Siya si Claire. Claire Salazar. Asawa ni Philip. What? Dumating na yung resulta ng PhD inspection. Wala mo sila nakitang violation. Maganda man yung resulta, pero nagawa nila sirain ng public trust sa ospital. Mahihirapan tayo makarecover. I'm sorry. Nagiging overprotective lang ako dahil mahalaga ka sa akin. Okay, let's have it your way. Iiwasan ko na yung mga buwan kaminos. Pero, hahayakan mo akong tumulong sa paraan na gusto ko. Lumulobo na yung gastos natin dito sa ospital. And we are considering na magbenta ng shares sa mga buwan kamino. Hindi solusyon ang pera ng mga buwing kamino. Pinaalam ko sa'yo na pwedeng mangyari. We're here. Ano to? This is our new home. Ito yung surprise ko. Paano ko ba ito natutunan? Nagustuhan mo? Ang laki ng kitchen, ang ganda. I'm still confused though. Wala ka nang kailangan isipin kasi fully furnished. At hindi mo na rin kailangan mag-pack. Because as we speak, the maids are packing all of our stuff right now. Pero, bakit parang biglaan? Matagal ko na tong pinag-isipan. I just thought that now is the perfect time para bumukod na tayo. At mapapasatin na ang ospital. We need a fresh start. After everything that's happened between Olivia, between us, that house is only keeping us back from the family that we could be. Paano mama mo? Alam na niya. Actually, you're the last to know. I tried my best to keep it a secret from you, pero matagal na ako nag-ikot-ikot para lang makahanap ng perfect na location. Now we can finally be happy. Malayo sa lahat. Just the two of us, trying to build a family together. At hindi na natin kailangan bumalik sa bahay na yun. Mrs. Perfect, Lucas. You don't know how happy I am right now. Well, I'm happy na nagustuhan mo. You like to see our bedroom? Of course. Bakit ako marunong mag-sign language? Paano
ko ba ito natutunan? Asan ako? Iyan, relax ka lang ha. Sino ako? Philip! I'm Philip. Ako ang asawa mo. Claire. Claire. Huwag ka mag-alala. Aalagaan kita. Doktor ako. Okay? Gagamutin kita. I will make you whole. Mahal. Ang lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko ay ang mga sinabi lang ni Philip. Wala ka ng pamilya. Bata ka pa lang. Mag-isa ka na. And then we met. Na-aksidente ka. Ang akala ko nga hindi ka na mabubuhay. We were rock climbing that time. Nasira yung climbing cams mo. And then nahawakan ko yung harness mo. But your head badly hit the rock. May mga sumaklolo sa atin ng mga mountaineers. Tapos tinulungan nila tayo makahanap ng service papunta sa Lazar Medical. Doon ko tayo naoperan. Dapat patay na ako. Pero nandito ako dahil sa kanya. Nagkaroon ulit ako ng buhay dahil inalagaan niya ako, minahal. Pero ako ang dapat na bumuo sa sarili ko. Kailangang malaman ko ang buong pagkatao ko. Gusto kong maalala kung sino talaga ako. Bukod kay Sofia, may iba pa kaya akong kaibigan? O ibang kapamilya? Maaaring isa sa mga taong to, may kakilala na minsan ko nang nakasalamuha. Nakasabayang lumaki at matuto. Nakasama sa iisang bubong. Sino ba sa kanila ang may alam nung nakakakilala sa akin? Ayan! Okay na! Wait. Tingnan natin. Ay, okay na. Yeah! Philip! Claire. Kung dumating man yung panahon na bumalik yung alaala mo, huwag mo sanang kakalimutan na
Nasanay ako na si Philip lang ang katuwang ko sa buhay simula ng aksidente. At malaki ang pasasalamat ko na nagtiyaga siya sa pag-aalaga at pagpapagaling sa akin. Pero parang hindi pa rin ako buo. Kaya ngayong kumakatok at nagpapakilala na ang dating Claire, hindi ko siya dapat talikuran. Ano pa bang kaya mong gawin, Claire Salazar? I love you. Sana lagi tayong ganito. I love you too. Sorry. Everything's falling in its right place. But one of these days, sisirain mo na naman to, Olivia. Dahil sa kamukha mo. Baka dito ako dapat magsimula. Hindi lang para sa sarili ko ito. Para rin sa ito, Philip. Dahil kapag nalaman ko ang tunay na pagkatao ko at lahat ng kaya kong gawin, mas matutulungan kita. Pareho tayong magiging buo. At handa akong harapin to mag-isa. Kung ibig sabihin naman nun, maiibsan ang bigat ng mga iniisip mo kahit papano. Ano na yung driver, sabihin mo, i-ready na yung sasakyan. Okay po. Ay. And now I'm left with an empty house. Alam mo, Minya, nung bagong kasal kami ni Javier, binili rin niya ako ng bahay para makapagbukod kami. So I'm not surprised na gawin ni Lucas kay Melinda. You know, my son really takes after his father. Maalalahanin, malambing, minsan maloko. Nung bata si Lucas, pag natutulog kami ni Javier, sumisiksik yan sa gitna namin. Never kami nagkahiwalay ni Lucas. Until now. Ngayon pa lang, nagbibingin na ako sa katahimikan. Madam, huwag ka na pong malungkot. Ako, madam, kahit kailan, madam, hindi kita iiwan. Promise ko yan sa'yo, madam. Baka naman, madam, pwede na rin ako lumipat ng kwarto. Ang dami-dami pong bakanting guest room. Pwede rin po ako doon sa secret room, madam. Pupunuin ko po rin ng mga pictures yung mga dingding doon, madam. Papagawa po ko ng ganyan kasi laki ng picture mo, madam. Ganyan, oh. O, tignan. Yan, madam. O, isa yan, madam Victoria. O, yan, madam Victoria. Itatawa na yan. Ikaw talaga, Minya. Tsaka, madam, yung sinasabi mo po na nabibingi ka sa katahimikan, sagot na po yan ang hilik ko, madam. I got you, madam. Hindi ka matatahimik sa mga hilik ko, madam. Carl! Kunin mo ito. Kunin mo yung iba. Kunin mo yung iba. Opo. Buong buhay ko, wala ka bang gusto kong di maging doktor? Makatulong sa iba. Huwag kang panghihinaan ng loob. Kahit na hindi umaayon sa mga bagay. Philip?
pa ba matutulog? Alam niyo, dito ko palagi pinupuntahan si Dad kapag meron akong gustong ikonsulta sa kanya. Hinanda ko ang lahat. Nakaplano ang bawat takbang para mapagbayaran ng mga buwing kamino ang ginawa nila kay Dad. Pero inaatake nila yung ospital. Nadadamay yung mga taong gusto niyang tulungan tuloy. Kaya niya nga ginawa yung ospital in the first place. Sila ang dapat kong unahin. Kaysa paghihiganti. Tingin ko yan din ang gusto ni Doc Severino na gawin mo, Philip. Ipaglaban mo yung klase na hospital na pinangarap niya. Yun ang mas mahalaga sa kanya. Ano magiging silbi ng isang ospital kung yung mga pasyente niya hindi niya kaya gamutin dahil lang wala silang pera? Let me remind you, gentlemen, ba't natin ito ginagawa in the first place? To save lives. Dahil tayo ay mga doktor. Claire? 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 Nandun pa kasi si Philip sa baba. Matutulog na sana ako. May uutos ka pa ba? Wala na ho, Manang. Sige ha. Huwag na ako. Manang? Bakit? Bago ho ako ma-aksidente, ano pong ginagawa ko? Ibig ko hong sabihin, ano pong trabaho ko noon? May pinagkakaabalahan po ba ako noon? Sa bahay ka lang noon. Housewife, kumbaga. Isang klaseng housewife na sobrang maalaga. Lagi mo ngang inuuna si Philip bago yung sarili mo. Martir po pala ako. Hindi martir. Mabait na tao. Kung ano ka ngayon, ganun ka rin naman noon. Napakabait mo. Kung nagmamahal ka sa isang tao, hindi mo pababayaan. Hindi mo hinahayaang maranasan niya na siya'y nag-iisa. Kasi nandito ka.
hahayaang sirain mo kung anong meron ako ngayon, Claire Salazar. Hindi ka dapat makita ni Lucas bago ko pa man mapatunayan na hindi ikaw si Olivia. Iba siya. Lahat gusto ko sa kanya. Mabait. Maalaga. Malambot ang puso niya sa lahat ng tao. Alam mo kung paano ko siya nakalala? May outreach program si Dad para sa mga street kids. Nandun si Olivia. Isa siyang social worker para sa isang NGO. Social worker? May mga iba siyang kasama. Pero yung mga bata, sa kanya lumalapit. Ramdam kasi nila yung concern ni Olivia para sa kanila. Yung mga bata, kilala siya sa pangalan. Ang tawag sa kanya, Ate Olivia. Natural kasi yung concern ni Olivia para sa mga ibang tao. Kaya siguro, ganun niya ako inaalagaan. Hindi dahil asawa niya ako, pero ganun lang talaga siya. Ganun yung pagkatao niya. Pero, nakaraan na si Olivia. Ngayon, makapagsimula ka na ng bagong buhay kasama si Melinda. Kinakalimutan ko na siya. Kailangan kong bumawi kay Melinda. Gusto ko maging okay kami. Amen. Ingat ka, ha? Thank you. Ay, may hinanda pala kami ni Manang Loleng. Alam ko kasi hindi ka na nakakakain ng maayos kasi busy ka sa ospital eh. Hindi pa naman nagkakasakit. Okay. Mhm. Ah, wait. Excuse. Hello, Emil. Bo. Familiar sa'yo yan. Sa tingin mo, anong ibig sabihin ng JB? Initials ba? Brand logo? Di kaya manufacturer? Di ako sigurado eh. Wala akong kilalang brand na ganyan ng itsura. Baka bago lang. Saan ba nakuha? Tsaka anong iniimbestiga mo dyan? Hoy! Ano yan? Sir, wala po. May tinatanong lang. Sige sir, balik na ako sa station ko ha. Bok, salamat. What's going on? What's this? Nakapag-decide na ang board. Matapos ng investigasyon ng Philippine Health Department, malaking pera ang nawala sa Salazar Medical Center dahil nag-atrasa ng maraming investors. So we decided to create new shares para sa mga Bueng Caminos. Bakit niyo ginawa yun? Si Alicia San Pedro, si Mr. Alcaraz. They're not members of the board anymore. Nagbenta na rin sila sa mga Bueng Caminos. Dati nang bumili ang mga Bueng Camino ng shares. Tapos ngayon nagbenta si San Pedro at si Alcaraz. Ibig sabihin, with the creation of the new shares, the Bueng Caminos are now the major shareholders.
Akala ko nung una magkaaway tayo. Bibigay ka din pala. Pakipot ka pa. Sino mag-aakala na pwede pala tayo maging magkakampi? Lucas, kakampi ko ospital. Ginawa ko lang to para hindi masayang ang pinaghirapan namin ni Severino. Dapat hindi nyo ginawa to. Nagkakamali kayo ng desisyon. Sisirain nila ang lugar na to. I'm sorry, Philip, pero wala na tayong ibang choice. This is the only way para hindi tuluyang magsara ang ospital. Pero sana hindi nyo hinayaan na maging majority ang mga Buen Camino. Dahil ngayong araw na to, sila na ang masusunod. But this is the condition they wanted para maglagay ng pera sa ospital. Eh bakit sila? Look, do you really honestly think na may magkaka-interest pang bumili ng shares nito dahil sa sitwasyon ng ospital natin, aside from the Buen Caminos? Asan si Ninong? Anong sabi niya? Nasaan siya? Philip! Philip! God! Doc! Doc! 50-year-old male, vehicular accident patient having increased heart rate and complete blood loss. Hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan ko siyang iligtas. Si Olivia, kamukhang kamukha niya. What are you talking about? Anong gagawin mo pag nalaman mo ang totoo? Mamahalin mo pa ba ako o kasusuklaman? Kami na ang may-ari ng Salazar Medical Center. Walang iya ka talaga! Ako na nila yung ospital. Gagawa tayo ng paraan. Nagmamahal na ako sa kanila. Lahat ng impormasyong makukuha mo sa kanya. Hindi ka pwedeng buhay, Olivia. Sisiguraduhin kung mananatili kang patay. Hindi ka mawala sa isip ko, Olivia. Gaano katagal na nga ulit kayong kasal ni Philip? Unti-unti nang bumabalik yung mga memories ko. Si Lucas,